2 araw pagkatapos kong bilhin ang 2026 BMW X5 na pinaghirapan ko ng ilang taon, pinilit ako ng mga magulang ko na ibigay ang susi sa kapatid ko bilang regalo sa anibersaryo niya sa harap ng halos 200 na bisita. Nang tumanggi ako, sumabog ang tatay ko, kinuha ang mabigat na stand ng cake at bago ako makalayo, tumama ito sa ulo ko. Ipinagtanggol siya ng nanay ko. Nakatayo doon ang kapatid ko na inaasahan akong manahimik tulad ng lagi. Sa halip, lumingon ako sa 200 na bisita at inihayag ang lihim na matagal ko nang itinago tungkol sa tatay ko. Ako si Nadia Reyes. 31 taong gulang ako at nakatira sa Quezon City, kung saan ako nagtatrabaho bilang Senior Project Manager sa isang commercial construction company. Karamihan sa nakakakilala sa akin ngayon ay nakikita ang isang organisado, independent at medyo seryoso sa schedule. Hindi nila nakikita kung gaano katagal bago ako naging ganito. Nagsimula ako bilang Junior Project Coordinator pagkatapos ng kolehiyo, tinatanggap ang mga assignment na ayaw ng iba. Nanatili ako ng late kapag delayed ang deadline, naglalakad sa mga unfinished job site tuwing Sabado, at natutong harapin ang mga kontraktor na doble ang edad ko na akala nila wala akong alam. Hindi ako binigyan ng career. Ipinaglaban ko ito ng isa-isang promotion. Mahalaga iyon sa akin dahil mula pagkabata, natutunan kong kung may gusto ako para sa sarili, kailangan kong paghirapan. Ang mga magulang ko, sina Thomas at Linda Reyes, mahilig sabihin sa iba na pinalaki nila ang 2 successful na anak. Pero sa loob ng bahay, ang ate kong si Bianca at ako ay hindi kailanman pantay ang trato. Si Bianca ang anak na lagi nilang protektado. Ako ang anak na lagi nilang pinagkakatiwalaan. Kung nagkamali si Bianca, may palaging paliwanag. Kung ako, may sermon. Kung kailangan ni Bianca ng tulong, pamilya tayo at kailangang tumulong lahat. Kung ako ang may kailangan, sinasabihan akong kaya kong harapin mag-isa. Sa loob ng mga taon, naniwala akong ang pagiging maaasahang anak ay dapat ipagmalaki. Akala ko, ang pagpapanatili ng kapayapaan ay tanda ng pagiging mature. Akala ko, ang paglunok ng sama ng loob ay lakas. Hindi ko naintindihan na sa bawat tahimik na pagsuko ko, lalong nasisanay ang pamilya na umasa pa sa akin. At nang maunawaan ko kung gaano kalayo na ang inaasahan nila, ang simpleng salitang hindi ang naging sapat para gawing gabi ng pagkawasak ang anibersaryo ng kapatid ko. 3 taon ang tanda ni Bianca sa akin. At mula pa noong maalala ko, laging may dahilan ang mga magulang ko para unahin siya. Hindi ito sapat na halata para mapansin ng mga estranghero. Walang dramatikong speech na mas mahal nila siya. Nangyayari ito sa maliliit na bagay, kaya mas madali kong mapalampas. Nang mag-16 si Bianca, tinulungan siya ni Papa na bumili ng unang kotse dahil kailangan niya ng reliable. Nang ako naman, sinabihan niya akong kumuha ng part-time job para matuto ng responsibilidad. Isang buong summer ako nagtrabaho sa grocery store at bumili ng second-hand na Honda gamit ang naipon ko. Ngumiti pa si Mama nang makita ito at sinabi, "Oh, hindi mo naman kailangan kami." Noon, tinanggap ko iyon bilang papuri. Nagpatuloy ang pattern hanggang adulthood. Nag-asawa si Bianca kay Brian Cruz at namuhay ng komportable. Pero kapag may gusto siya na lampas sa kaya nila, ginagawa ito ni na Mama at Papa na isyu ng pamilya. Tumanggi ako noon at halos 1 linggo hindi ako kausap ni Mama. Parang emergency ang mga gusto ni Bianca habang ang mga boundary ko ay tinuturing na pagiging selfish. Hindi komportable si Brian. Magalang siya sa mga magulang ko, pero napapansin ko ang pagbabago ng mukha niya kapag may iniaalok si Papa kay Bianca na hindi niya pinaghirapan. Minsan pagkatapos ng hapunan, tahimik niyang sinabi sa akin, "Alam mo, hindi mo kailangang ayusin lagi ang lahat para sa kanila." Napatawa ako dahil ang pag-amin na tama siya ay magpipilit sa akin na aminin kung gaano ka-unhealthy ang lahat. Ang pinakakakaiba, hindi talaga diretsyong humihingi si Bianca sa akin. Hindi na kailangan. Si Mama ang humihiling, si Papa ang naglalagay ng pressure, at nakaupo lang si Bianca hanggang sumuko ako. Pagkatapos ay yayakapin niya ako at sasabihing, "Best sister ka talaga." Mga taon kong inakalang iyon ang pagmamahal.
Nang simulan ni Bianca ang pagplano ng anibersaryo nila, mas natuto na akong tumanggi. Halos 200 ang inaasahang bisita at tinatrato ng mga magulang ko ang gabi na parang pangalawang kasal. Pinangako ko sa sarili na dadalo ako, magdadala ng normal na regalo, batiin ang kapatid ko at uuwi ng hindi na mapul sa isa pang obligasyon. Tunay akong naniniwalang kaya ko. Hindi ko alam na napagpasyahan na ng mga magulang ko na may mas mahal pa akong dadalhin kaysa regalo. Nang oras na iyon, halos 9 na taon na akong nagtatayo ng career na sa akin lang. Nagsimula ako sa edad na 22 bilang junior project coordinator, sapat lang ang kita sa renta, groceries, student loan at konti. Ang unang apartment ko sa labas ng Quezon City ay sapat na maliit para makita ko ang halos lahat ng gamit ko mula sa kusina. Wala akong pake. Sa unang pagkakataon, walang makapagsasabi sa akin kung ano ang utang ko kay Bianca o kung ano ang dapat kong isakripisyo para masaya ang lahat. Hindi madaling umasenso sa commercial construction. Mabilis kong natutunan na mas mahalaga ang pagiging prepared kaysa gusto ka ng lahat. Maaga akong dumadating, alam ang mga numero, tandaan ang deadline, at tumigil na sa paghingi ng paumanhin kapag kailangan kong sabihin sa lalaking doble ang edad ko na delayed ang trabaho nila. Sa paglipas ng taon, mula sa maliit na renovation projects ay naging multi-million na commercial jobs ang hinahawakan ko. Sa edad na 31, senior project manager na ako. Dumating ang mas magandang kita, pero hindi ako biglang namuhay na parang mayaman. Binayaran ko ang student loans, nag-ipon ng emergency fund, pinalaki ang retirement contributions, at bawat buwan pagkatapos masakop ang mahahalaga, inililipat ko ang pera sa isang savings account na tinawag kong X5 sa sarili. Matagal ko nang gusto ang BMW X5, hindi para magpasikat. Sapat na ang oras kong nagmamaneho mula sa isang job site papunta sa iba, kaya gusto ko ng sasakyan na talagang gusto kong sakyan tuwing umaga. Tuwing makakita ako ng X5 sa daan, sinasabi ko sa sarili, hindi pa, magtrabaho pa. Alam ni Papa na gusto ko, tinutukso niya ako. Gagastos ka ba ng ganon kalaki sa kotse? Tanong niya minsan. Kapag kaya ko ng responsable, oo, tumawa siya. Lagi kang may punto na pinapatunayan. Baka oo, pero hindi para sa kanya ang punto. Sa wakas, naabot ko ang target na itinakda ko. Kaya kong magbayad ng malaking down payment. Hindi galawin ang emergency savings at komportableng bayaran ang natitira nang hindi binabago ang ibang bahagi ng buhay ko. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko na namimili ako. Hindi rin kay Bianca. Natutunan ko na ang pagbabahagi ng magandang balita sa pamilya ay minsang nagiging usapan kung ano pa ang magagawa ko para sa iba. Kaya nang handa na, nag-schedule ako sa dealership. Nagkataon na 2 araw bago ang anibersaryo ni Bianca. Noon, akala ko walang kinalaman ang timing. Sa dulo ng linggong iyon, naintindihan ko kung gaano ako nagkamali. 2 araw bago ang anibersaryo, umalis ako ng medyo maaga sa trabaho at nagmaneho papunta sa BMW dealership sa Quezon City. Nag-research na ako, sinuri ng 2 beses ang numero at napagpasyahan ang eksaktong kaya kong gastusin. Hindi ako pumasok na umaasang kumbinsihin ako ng salesman. Pumasok ako na alam kong pinaghirapan ko na. Nang ibigay sa akin ng salesman ang susi ng 2026 BMW X5 ko, tumayo lang ako sandali at tiningnan ang mga ito sa palad ko. 9 na taon ng maagang umaga, mahihirap na proyekto, delayed na bakasyon, at disiplinadong pag-iipon ang naging totoo. Naupo ako sa likod ng manibela bago umalis at hinaplos ang loob nito ng may pinakamalaking ngiti. Pagkatapos ay kumuha ako ng isang litrato at pinadala sa family group chat. Finally did it. Binili ko na ang X5 ko. Unang sumagot si Bianca. Wait, talaga bang binili mo? Sumunod si Mama ng 3 shocked emoji. Tumawag si Papa wala pang 1 minuto. Bumili ka ng brand new BMW? Oo. Magkano ang down payment? Napatawa ako dahil typical na tanong ng tatay. Sapat. Nanahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, dalhin mo sa Sabado. Gusto makita ni Bianca. May kakaiba sa paraan ng pagsasabi niya, pero hindi ko masyadong pinansin.
Kinabukasan ng gabi, tumawag si Bianca. Nagtanong siya tungkol sa interior, features, at kung paano magmaneho. Pagkatapos ay nagbiro, baka ibigay mo na lang sa akin bilang regalo sa anibersaryo. Napatawa ako. Nice try! Tumawa rin siya, pero mas maaga itong kumupas. Sabi ni Mama, madali ka namang makabili ng isa pa. Napahinto ako. Bakit niya sasabihin yon? Ay Nadia, relax. Nagbibiro lang ako. Pinalitan niya ang topic at hinayaan ko. Tanghali ng Sabado, binili ko ang regalong planado na para kina Bianca at Brian at inilagay sa likod ng X5 bago ako bumaba sa venue ng anibersaryo. Naupo ako sandali, tinitingnan ang windshield. Naalala kong naisip ko kung gaano kasarap ang buhay ko. May career akong ipinagmamalaki. Nakabili ako ng bagay na matagal kong gusto. At sa unang pagkakataon, hindi ako dumarating sa family event na may problemang dapat kong ayusin. Kinuha ko ang regalo at nilock ang BMW. Wala akong idea na napagpasyahan na ng pamilya ko na kay Bianca ang mga susi. Ang party ay ginanap sa isang event venue sa labas ng Quezon City. May matataas na bintana, pinakintab na sahig at sapat na espasyo para sa halos 200 tao nang hindi masikip. Laging mahilig si Bianca sa malalaking celebration at malinaw na tinulungan siya ng mga magulang ko na gawing mas malaki ito kaysa inaasahan ko. May bulaklak sa lahat ng dako, mahabang dessert table sa likod at matangkad na anniversary cake sa mabigat na decorative stand. Nang pumasok ako, puno na ang karamihan ng mesa. Agad akong nakita ni Bianca. Lumapit siya, niyakap ako, nagpasalamat sa pagdating at tumingin sa parking lot. Nasaan? Alam ko agad ang ibig niyang sabihin. Hello din sa'yo, tumawa siya. Sige na, gusto kong makita ang BMW. Mamaya na. Bago makasagot si Bianca, dumating si Mama. Mabilis niya akong niyakap at tinanong ang parehong bagay. Dinala mo ang X5, di ba? Oo. Lumiwanag ang mukha niya sa paraang nakakabahala. Sumali si Papa pagkalipas ng ilang minuto. Imbes na magtanong tungkol sa trabaho o manamang magsabi ng hello, tinanong niya kung saan ako nagpark. Itinuro ko ang side lot. Tumango siya. Good. Yun lang. Dapat ko nang naramdaman na may mali. Nakita ko si Brian sa harap na kausap ang mga kaibigan. Mukhang pagod pero masaya. Nang ibigay ko ang regalo, nagpasalamat siya at sinabi, hindi mo naman kailangang bumili. Bago ako makasagot, lumapit si Bianca sa likod ko. Siyempre kailangan. Tumingin si Brian sa kanya pagkatapos sa akin. Ngumiti ako pero napansin ko ang awkward na pause. Mamaya, nakita ko si Samuel Cruz na nakatayo malapit sa isang mesa. Kilala ni Samuel si Papa ng matagal. Dating humawak siya ng legal work sa negosyo ni Papa at kilala niya ang pamilya namin mula pa noong teenagers kami ni Bianca. Hindi na sila kasing close noon, pero dumarating pa rin si Samuel sa mga major family events. Mainit niya akong binati. Kumusta ang construction? Busy pa rin. Narinig ko naging senior project manager ka. Ngumiti ako. Noong nakaraang taon. Malaking bagay iyon, Nadia. Congratulations. Simpleng salita lang, pero naalala ko dahil walang sino man sa immediate family ko ang nagsabi ng ganito buong gabi. Nagtapos ang dinner, nagsimula ang speeches at nagsimulang magtipo ng mga tao malapit kina Bianca at Brian para sa cake cutting. Nakatayo ako sa gilid nang lumapit si Mama at hinawakan ang braso ko. Gusto kausapin ka ni Papa tungkol saan? Tumingin siya kay Papa. Sa kotse, humigpit ang tiyan ko. Sinundan ko siya dahil naniniwala pa akong may makatuwirang paliwanag. Nakahintay si Papa sa tabi ni Bianca. Nang makarating ako, hindi niya ibinaba ang boses o inilayo ako. Ibinuka niya ang kamay at sinabi, ibigay mo ang susi ng BMW. Sandali akong naniwalang naiintindihan ko ng mali. Pagkatapos ay ngumiti si Bianca at naintindihan kong ang biro niya sa telepono ay hindi biro. Tiningnan ko ang bukas na kamay ni Papa pagkatapos si Bianca. Bakit ko ibibigay ang susi ko? Nagkunot ang noo ni Papa na parang sinasadya kong pinahihirapan ng simple. Dahil ibinibigay namin ang BMW kay Bianca. Sandali akong hindi makasagot. Ano ang ibig sabihin ng namin? Lumapit si Mama.
Nadia, huwag mong gawing awkward. Mahalaga ang anibersaryo ng kapatid mo. Tinitigan ko siya. May dala akong regalo. Nasa kay Brian na. Ipinagtawid ni Bianca ang mga braso. Akala ni na mama at papa mas may meaning ang kotse. Ang kotse na binili ko, 2 araw lang ang nakalipas. Kaya mo namang bumili ng isa pa, sabi niya. Walang kahihiyan sa boses niya. Iyon ang nagtulala sa akin. Talagang inaasahan niya akong isaalang-alang. Bumalik ako kay Papa. Seryoso bang dinala mo ako dito para sabihin na ibigay ko ang kotse na pinaghirapan kong bilhin ng mga taon? Humigpit ang panga niya. Hiniling ko lang na maging generous ka sa kapatid mo. Hindi. Hiniling mo na ibigay ko kay Bianca ang BMW ko. Nagsimulang tumingin ang ilang tao. Ibinaaba ko ang boses. Ang sagot ay hindi. Agad na bumulong si Mama. Nadia! Tiningnan ko siya. Hindi. Isa pang hakbang si Papa. Mag-isip ka ng mabuti bago mo mapahiya ang pamilyang ito. Ang pangungusap na yon ang nagbalik sa bawat birthday, bawat utang, bawat pabor, bawat pagkakataong naging responsibilidad ko ang kaligayahan ni Bianca. May nanatili sa loob ko. Hindi ko pinapahiya ang sinuman. Binili ko ang kotse. Akin ito. Papanatilihin ko. Umiling si Bianca. Hindi ka panipaniwala ka. Wala kang ang anak. Para saan mo ang ganyang kotse? Dahil gusto ko. Yun lang ang dahilan? Yun lang ang kailangan ko. Napansin na ni Brian ang away at lumapit. Anong nangyayari? Sumagot si Bianca bago ako. Ayaw ibigay ni Nadia ang BMW. Tinitigan siya ni Brian. Ibibigay mo ang kotse niya bilang regalo sa anibersaryo natin? Nagbago ang ekspresyon niya. Bianca, hindi ako humingi niyan. Pumutol si Papa. Pamilya lang ito. Tumingin si Brian sa kanya. Asawa niya ako. At tila regalo rin ito sa anibersaryo ko. Kaya may karapatan akong magsabi na ayoko ng kotse ni Nadia. Akala ko matatapos doon. Sa halip, tiningnan ako ni Papa na parang kasalanan ko ang pagtutol ni Brian. Tingnan mo ang ginawa mo. Wala akong sinimulan. Tumataas ang boses niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, may lakas ka pang tumanggi. Nagsimulang tumahimik ang mga usapan. Mas maraming mukha ang lumingon. Hinawakan ni Mama ang braso ni Papa, pero hindi para pigilan. Tiningnan niya ako at sinabi, ibigay mo na lang ang susi kay Bianca para ma-enjoy natin ang gabi. Inabot ko ang purse. Agad na bumaba ang tingin ni Bianca. Inilabas ko ang susi, mahigpit na hinawakan at tiningnan silang tatlo. Akin ang mga ito. Ako ang nagbayad sa BMW. Pinaghirapan ko at walang sino man sa pamilyang ito ang kukuha nito sa akin. Nagbago ang mukha ni Papa. May lakas ka pang tumanggi sa akin. Oo, sabi ko. Mayroon. Nang oras na yon, halos tahimik na ang buong silid. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala akong pake kung sino ang nakarinig. Tinitigan ako ni Papa ng ilang segundo, parang hinihintay niya akong bawiin. Hindi ko inilagay ang susi sa kamay niya. Nadia. Hindi. Tumataas ang boses niya. Ako ang tatay mo. At akin pa rin ang kotse. Doon siya nawalan ng kontrol. Mabilis ang lahat. Inabot ni Papa ang cake table, kinuha ang mabigat na stand at hinampas ako. Bago ako makagalaw, tumama ito sa ulo ko. Lubos na natahimik ang silid. Umatras ako, sinusubukang maintindihan ang nangyari. Agad na humarap si Brian sa pagitan namin. Tomas, anong ginagawa mo? Dali-daling lumapit si Mama, pero ang unang salita niya ay hindi para kay Papa. Para sa akin. Nadia, bakit mo siya pinilit ng ganoon? Tinitigan ko siya. Kahit noon, ipinagtatanggol pa rin niya. Lumapit si Bianca sa tabi niya. Alam mong nagagalit na si Papa. Dapat tumigil ka na lang sa pakikipagtalo. Tiningnan ko ang nanay at kapatid ko. At may bagay sa loob ko ang tuluyang nagbago. Sa loob ng mga taon, pinrotektahan ko ang pamilyang ito mula sa mga kahihinatnan. Nanahimik ako kapag lumampas si Papa. Tinakpan ko si Mama kapag ipinagtatanggol niya. At higit sa lahat, itinago ko ang isang lihim dahil naniwala akong sisirain nito ang pamilya. Nakatayo doon sa harap ng halos 200 tao na intindihan kong wala nang dapat protektahan. Itinuro ni Papa ang exit.
Umalis ka. Tumingin ako lampas sa kanya at nakita si Samuel Cruz na nanonood mula sa kabilang dulo. Ang ekspresyon niya ay nagsasabi na alam na niya ang iniisip ko. Sinundan ni Papa ang tingin ko kay Samuel at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nawala ang galit sa mukha niya. Lumingon ako sa mga bisita. Bago ako umalis, sabi ko, may bagay na dapat malaman ng lahat dito tungkol sa tatay ko. Hindi ko itinaas ang boses. Hindi kailangan. Sobrang tahimik ang silid kaya narinig ako ng lahat. 3 taon ang nakalipas, sinabi ng tatay ko sa pamilyang ito na halos bumagsak ang negosyo niya dahil sa masamang investment ng isa sa mga partner niya. Hindi iyon totoo. Lumapit si Papa. Nadia, tumigil ka. Diretso kong tiningnan. Sinabi mo kay Mama na nawalan ka ng 23,500,000 dahil may nagkamali sa pera ng kumpanya. Anong pinagsasabi niya? Patuloy ako. Hindi nawala ang pera sa masamang investment. Inilipat ni Papa ang pondo ng kumpanya sa account na kontrolado niya at ginamit ang parte para bayaran ang personal na utang na itinago niya sa lahat. Humigpit ang mukha ni Papa. Kasinungalingan iyan. Hindi, Tomas, sabi ni Samuel mula sa likod ng mga tao. Lumingon ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Samuel. Agad na itinuro siya ni Papa. Huwag kang makialam. Huminto si Samuel ng ilang talampakan ng layo. Alam mong hindi ako makakapagkumpirma ng hindi totoo. Tomas, sa kasamaang palad mo, totoo ito. Naramdaman kong tinitigan ako ni Bianca. Mukhang takot na takot si Mama. Iyon ang nagsabi sa akin na may alam pa siya kaysa inaamin. Inabot ko ang purse at inilabas ang telepono. Nalaman ko dahil aksidenteng pinadala sa akin ni Papa ang folder na dapat sa accountant niya. May transfer records, account statements at emails. Tinawagan ko si Samuel dahil lumabas ang pangalan niya sa mga lumang dokumento ng kumpanya. Tumango si Samuel. Pinayuhan ko si Nadia na i-preserve ang lahat ng eksakto kung paano niya natanggap. Tumingin si Papa sa mga bisita. Family disagreement lang ito. Walang nakakaunawa dito ng negosyo. Kaya ipaliwanag mo ang mga pirma, sabi ko. Natahimik siya. Ipaliwanag kung bakit may transfer na may pangalan ng dating business associate na nagsabi kay Samuel na hindi niya pinahintulutan. Hinawakan ni Mama ang braso ko. Tama na, Nadia, please. Inalis ko ang braso. Alam mo, di ba? Hindi siya sumagot. Naalala ko ang tuti 100,000 na ibinigay ko kay Papa. Naalala ko siyang nakaupo sa tapat ko. Sinasabing nakasalalay sa kanya ang trabaho ng mga tao. Pinrotektahan ko ang katotohanan pagkatapos dahil nanalangin si Mama na huwag kong sirain ang pamilya at nangako si Papa kay Samuel na itatama niya ang lahat ng pribado. Tiningnan ko si Mama. Hinikayat mo akong manahimik ng 3 taon. Pagkatapos ay tiningnan ko si Papa at ngayong gabi ay pinaalalahanan mo ako kung ano ang nabili ng katahimikan ko. Lumapit si Samuel. Tomas, pagkatapos ng nangyari dito ngayong gabi, tapos na rin akong magprotekta ng private arrangements. Kailangan ng hawakan ng tama ang mga records. Sa unang pagkakataon mula nang hingin ni Papa ang susi ng BMW, wala siyang masasabi. Sa wakas ay nahanap niya ang boses. Umalis na ang lahat, tapos na ang party. Walang gumalaw sa simula. Tinitigan siya ng mga tao, si Samuel, si Mama, pagkatapos si Bianca. Ang perfect na anibersaryo na pinaghandaan nila ng mga buwan ang naging silid na hindi niya makontrol. Lumingon si Bianca sa akin. Sinadya mo ito. Halos tumawa ako. Halos. Dumating ako na may regalo sa anibersaryo. Hiningi ni Papa ang kotse ko. Pwede naman kayong mag-usap ng pribado. Tumingin si Brian sa kanya. Pribado. Hiningi lang ng tatay mo ang BMW niya at nandoon ka na sumusuporta. Huwag kang makialam, Brian. Sinubukan ko. Pagkatapos ay sinabi mo sa kapatid mo na ibigay niya ang kotse na binili niya mismo. Humigpit ang mukha ni Bianca. Kaninong side ka? Matagal siyang tinitigan ni Brian. Iyon mismo ang problema. Nagsimulang umiyak si Mama at hinilingan akong sabihin kay Samuel na balak ni Papa bayaran ang lahat. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako magsisinungaling para sa kanila. Malinaw na sinabi ni Samuel na pupunta na ang records sa dapat paglagyan ayon sa batas at susuriin ang anumang kahina-hinalang pirma o transfer.
Paulit-ulit akong tinawagan ni Papa pagkatapos kong umalis. Hindi ako sumagot. Sa loob ng ilang araw, nakipag-ugnayan si Samuel sa mga tamang tao na konektado sa lumang business records at nagsimulang mabunyag ang pribadong kwento ni Papa na itinago ng 3 taon. Nagsimulang magtanong ang dating associates. Sinuri ang financial records. Hindi na niya maipaliwanag ang lahat bilang isang masamang investment. Tumawag si Mama at sinabing sinisira ko ang retirement nila. Pinaalalahanan ko siya na hindi ako ang naglipat ng pera o pumirma sa pangalan ng iba. Tumigil lang ako sa pagtatago. Inakusahan din ako ni Bianca pero nagsisimula nang mag-crack ang sarili niyang kasal. Umalis si Brian sa bahay wala pang 2 linggo pagkatapos ng anibersaryo. Sinabi niya sa akin mamaya na hindi lang ang BMW argument ang dahilan. Ang panonood sa pagtatanggol ni Bianca kay Papa pagkatapos ay ang pagsisi sa akin ang nagpilit sa kanya na aminin kung gaano kadalas niya tinatrato ang pera at boundary ng iba na parang wala lang. Sa loob ng mga taon, nakaligtas ang pamilya ko dahil may laging sumasalo sa kahihinatnan. Kadalasan, ako iyon. Sa pagkakataong ito, tumabi ako at hinayaan kong tumama ang mga kahihinatnan sa dapat. Sa mga sumunod na buwan, naging bagay ang sitwasyon ni Papa na hindi niya kayang pag-usapan palayo. Ang financial records na iniingat ni Samuel ang nagdala sa formal na legal action at sa huli ay naging responsable si Papa sa unauthorized transfers at false documentation na konektado sa negosyo. Kailangan niyang magbayad ng pera, bayaran ang malaking legal costs, at ibenta ang mga assets na ipinagmamalaki niya ng mga taon. Nawala ang reputasyon niya sa dating partners. Nanatili si Mama sa tabi niya, pero nagkakahalaga rin iyon sa kanya. Nawala ang komportabling retirement na pinrotektahan niya sa pamamagitan ng pagpilit sa akin na manahimik, at ilang kamag-anak ang tumigil sa pakikipag-usap sa kanya nang malaman nilang may sapat siyang alam para matulungan ang pagtatago ng katotohanan. Patuloy na iginiit ni Bianca na sinira ko ang buhay ng lahat. Hindi sumang-ayon si Brian. Hindi na siya bumalik. Buwan ang nakalipas, nag-file siya ng diborsyo. Tumawag sa akin si Bianca noong araw na natanggap niya ang papers at pinilit akong kumbinsihin siya na mag-reconsider. Tumanggi ako. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagpaliwanag. Hindi ako nag-sorry. Hindi ako nag-alok ng pera o nagtangkang ayusin ang problemang hindi ko ginawa. Nawala kay Papa ang seguridad na itinayo ng panloloko niya. Nawala kay Mama ang imahe ng pamilya na pinrotektahan niya sa gastos ko. Nawala kay Bianca ang kasal na akala niya kayang makaligtas sa anuman. At sa wakas ay tumigil ako sa pagbabayad para sa mga desisyong hindi kailanman akin. Buwan ang nakalipas habang nagmamaneho ako ng BMW pauwi mula sa trabaho, naintindihan kong wala na akong guilt tungkol sa alinman dito. Mga taon akong tinuruan ng pamilya ko na ang pagmamahal ay ang pagbibigay hanggang wala nang matitira para sa sarili. Mali sila. Mayroon pa rin akong career, tahanan, independence, at buhay na itinayo ko mismo. Akin pa rin ang X5, pero ng oras na iyon, iba na ang ibig sabihin nito. Hindi lang ito ang kotse na pinaghirapan kong bilhin ng mga taon. Pinaalalahanan nito sa akin ang unang pagkakataong nagsabi ako ng hindi at talagang tinuluyan.